Sa mismong araw ng aking kasal, habang iniaabot ko ang kape sa aking biyenan, sinadya niyang itapon ang buong tasa ng mainit na likido sa akin sa harap ng 400 bisita. Pinunasan ko ang tumulong kape at mahinahong umalis sa bulwagan. 15 minuto ang lumipas, sunod-sunod na ang tawag sa telepono ng aking asawa. Noong araw na iyon, sa marangyang bulwagan ng isang 5-star hotel sa gitna ng Bonifacio Global City, siksikan ang mahigit 400 kamag-anak, kasosyo sa negosyo at mga kaibigan. Napakataas ng mga kandelabrang kristal, nagkalat ang mga sariwang puting bulaklak sa daanan at banayad ang tugtog ng pangkasal, sapat upang isipin ng lahat na ito ay isang perpektong simula. Lumuhod ako sa harap ng aking biyenan, hawak ng 2 kamay ang isang tasa ng mainit na kape. Ayon sa kaugalian, bahagya akong yumuko at bumati. "Inay, heto po ang kape ninyo." Ngunit pag-abot pa lang ng tasa sa kanyang mga labi, bigla itong tumagilid at ang kumukulong likido ay tumapon ng diretso sa aking mukha. Isang malakas na sigawan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Dumaloy ang mainit na likido sa aking pisngi, leeg at dibdib, at ramdam na ramdam ko ang hapdi na kumalat sa aking balat. Natunaw ang aking magandang makeup, naging malagkit, at nabasa ang kwelyo ng murang wedding gown na pinili ko malamig at kahiya-hiya. Kung ito ay nangyari 3 taon na ang nakalipas, noong araw na kalalabas ko pa lang ng probinsya para manirahan sa lungsod, marahil ay nagtakip na ako ng mukha at umiyak, tuliro na parang isang batang may nagawang mali. Ngunit hindi. Nanatili akong nakaluhod sa pulang alpombra, hinahayaang tumulo ang kape sa aking puting bestida, kumakalat na parang isang mansang hindi na matatanggal. Sa aking harapan, ang aking biyenan, si Aling Lorna, ay hawak pa rin ang tasang walang laman. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha, tanging isang mapanlibak na ngiti na parabang nakaganti siya. "Naku, pasensya na anak," sabi niya sa isang walang ganang tono. "Matanda na kasi." Nanginginig ang kamay. "Pero huwag kang mag-alala, 10,000 piso ang 100 gramo ng kapeng yan. Itinapon ko sa mukha mo para maranasan naman ng pobre mong pagmumukha ang karangyaan. Sigurado ako, sa buong buhay mo, ngayon ka lang nakapaghugas ng mukha gamit ang ganyang kamahal na bagay." Ang buong bulwagan ay tumahimik. Nagsimula ang mga bulungan na parang mga langaw. Grabe naman ang biyenang iyon. Ang tapang niyang pakasalan ang isang probinsyan ng tulad nito sa isang mayamang pamilya. Narinig ko ulila raw iyan at sobrang hirap. Ginagawa lang siguro nila iyan para turuan siya ng leksyon mula sa simula. Itinaas ko ang aking ulo habang tumutulo pa rin ang kape mula sa aking baba. Sa gitna ng nanlalabo kong paningin dahil sa hapdi, tumingin ako sa lalaking nakatayo sa aking tabi. Ang aking asawa, si Jose. Nakasuot siya ng pinasadyang suit, matangkad at gwapo. Sabi nila, masuwerte raw ako at napangasalan ko siya. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang mukhang minsan kong hinangaan ay puno ng pagkainis at walang pakialam. Hindi niya ako inabutan ng panyo, ni hindi man lang yumuko para tulungan akong tumayo. Kumunot ang kanyang noo at bumulong. "Andrea, anong tinatayo-tayo mo riyan? Punasan mo yang mukha mo. Sa harap ng maraming mahahalagang bisita, gusto mo bang ipahiya ang pamilya ko?" Matanda na si inay, normal lang na manginig ang kamay niya. "Huwag kang maging isip bata, lumuhod ka at humingi ng tawad kay inay para matapos na to." "Isip bata?" Narinig ko ang isang tuyong tawa sa aking isipan. 3 taon na ang nakalipas. Noong bumagsak ang startup mo at baon ka sa utang, ako ang lihim na gumamit ng pera mula sa trust fund ko para pondohan ka. Ako ang nag-ayos ng business plan mo at ginamit ko ang aking mga koneksyon para makakuha ka ng mga investor. Akala niya ay isang henyo siya sa negosyo, hindi niya alam na lahat ng mayroon siya ngayon ay ako ang palihim na naglagay sa kanyang mga kamay at ngayon pinapaluhod niya ako muli. "Jose, huwag mong sisihin si Ate Andrea." Isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw. Si Katrina, ang matalik na kaibigan ni Jose at ang aking bridesmaid. Lumapit siya, may hawak na tissue na akmang ipupunas sa aking mukha, ngunit idiniin niya ang kanyang mga kuko sa aking balat na napapaso. "Ngumiti ka." "Ate, masayang araw ngayon. Ginawa lang iyon ni Tita Lorna para sa ikabubuti mo. Sa probinsya namin, ang tawag dyan ay pampasuwerte.
Bumulong siya sa aking tainga nang may lason. Nakikita mo na ba? Sa bahay na ito, palagi kang magiging tagalabas. Ang tasang ito ay simula pa lamang. Ikiniling ko ang aking ulo upang iwasan ang kanyang kamay. Mula sa bulsa ng aking bestida, kinuha ko ang isang puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang kape sa aking mukha. Ang aking mga kilos ay napakabagal na kahit ang mga nanonood ay nagtaka. Tumingin ako sa aking pulso. Ang lumang relo na minsan nang tinawag ni Jose na peke ay ang tanging alaala na iniwan ng aking ama, ang nag-iisang piraso sa buong mundo. 11:45. May 15 minuto pa. Tumingin ako sa aking biyenan. Tama po kayo, inay, sabi ko sa isang mahinahong boses. Mahal nga ang kapeng ito. Sayang naman kung sa mukha ko lang mapupunta. Natigilan si Aling Lorna, halatang hindi inaasahan ang aking reaksyon. Inaasahan niyang ako'y iiyak, magmamakaawa, para magkaroon siya ng dahilan na sigawan pa ako. Aba't sumasagot ka pa? Nanlisik ang kanyang mga mata. Magkano ba ang halaga ng mukha mo? Sa pagpasok mo sa pamilyang ito, dapat kang yumuko. Huwag mong isipin na dahil may marriage contract ka ay malaya ka ng gumastos ng pera namin. Inayos ni Jose ang kanyang manggas at malamig na nagsalita. Tama na yan, inay. Andrea, lumuhod ka na at humingi ng tawad pagkatapos ay mag-alok ka ulit ng kape. Huwag mong abalahin ang oras ng kainan. Huminga ako ng malalim. 15 minuto. Tumayo ako. Manhid ang aking mga tuhod, ngunit tuwid na tuwid ang aking pagkakatayo. Kumuha ako ng isa pang tasa ng kape mula sa tray at lumapit kay Aling Lorna. Inay, heto po ang kape ninyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lumuhod ka. Wala kang modo. Masakit po ang binti ko. Hindi ako makaluhod, sagot ko. Maaari ninyong inumin ito o itapon muli. Ngunit ang kapeng ito ay 10,000 piso rin kada 100 gramo. Kung itatapon ninyo ulit, 20,000 na iyon. Mayaman tayo, pero hindi dapat maging maluho, hindi ba, inay? Ang buong bulwagan ay natahimik. Kumunot ang noo ni Jose. Andrea, nababaliw ka na ba? Tumingin ako sa kanya. Ang aking boses ay kasing gaan ng hangin. Noong araw na lumuhod ka para mag-propose, sinabi mong hindi mo ako hahayaang magdusa habang buhay. Mukhang ang iyong pangako ay mas maikli pa kaysa sa buhay ng isang tasa ng kape na mula ang kanyang mukha. Isang kamag-anak ang sumubok na mamagitan. Hala, sige na, inumin na ang kape para matapos na. Masayang araw ngayon. Kinuha ni Aling Lorna ang tasa at padabog na inilagay sa mesa. Hindi ako iinom, ang galing mo. Sa bahay, tuturuan kita kung paano maging tao. Ngumiti ako. Mukhang hindi na po ako makakauwi sa bahay na iyon, inay. Tumingin ako sa buong bulwagan. 11:50. May 10 minuto pa. Kinuha ko ang mikropono. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking kasal. Sana ay tandaan ninyo ang sandaling ito dahil sa loob ng 10 minuto, mas magiging kapana-panabik pa ang palabas. Inagaw ni Jose ang mikropono sa akin. Nagngingit-ngit. Baliw na babaeng ito. Medyo emosyonal lang siya ngayon. Kumain na po kayo. Sa ilalim ng mesa, hinigpitan niya ang hawak sa aking pulso. Subukan mo pang magsalita ng kung ano-ano, palalayasin kita ngayon din. Tumingin ako sa kanya at mahinang nagtanong, kung wala akong kahit ano ngayon, pakakasalan mo pa rin ba ako? Tumawa siya. Wala ka namang kahit ano ngayon. Nakatira ka sa akin, kaya dapat alam mo ang lugar mo. 11:65. Oras na para sa pagpapalitan ng singsing. Ang singsing na diamante ay wala pang 1 karat. Samantalang noong nakaraang linggo, binilhan niya si Katrina ng isang kuwintas na nagkakahalaga ng ₱250,000. 11:68. Tumingin ako sa pinto ng bulwagan. Pumasok ang mga lalaking nakaitim na suit. 11:59. Ngumiti ako. Masyadong maliit ang singsing, hindi kasya. Nagalit si Jose. Isuot mo o umalis ka. 12:00 ng tanghali. Sunod-sunod na nagring ang kanyang telepono. Isang nanginginig na boses ng babae ang narinig mula sa speakerphone. Sir Jose, binawi po ang pondo ng kumpanya. Na-freeze ang mga account. Sumabog sa gulat ang buong bulwagan. Mahina akong nagtanong. Hindi mo ba sasagutin? Nanginginig na tumingin sa akin si Jose.
Ikaw ang may gawa nito, di ba? Hindi ako sumagot. Sumigaw ang aking biyenan at akmang sasampalin ako. Nahawakan ko ang kanyang pulso. Ngayon, ako naman ang hindi magtitiis. Napatangga si Jose, ang telepono ay nakadikit pa rin sa kanyang tainga at ang boses ng kanyang sekretarya ay parang isang malamig na lubid na pumulupot sa leeg ng lahat sa bulwagan. Nakita ko ang pawis na namumuo sa kanyang sentido at ang kamay na humihigpit sa aking pulso sa ilalim ng mesa ay biglang lumuwag na parang naubusan ng lakas. Ang aking biyenan, si Aling Lorna, na nakabuka pa ang bibig para manigaw, ay natigilan. Ang kanyang pagkakaupo na puno ng kapangyarihan ay biglang nawala, para siyang isang taong nakarinig na nasusunog ang kanyang bahay, ngunit hindi pa makapaniwala. Anong sinabi mo? Bawat salita ni Jose ay basag. Anong pagbawi ng pondo? Sino ang maglalakas loob? Halos umiiyak na ang sekretarya. Sir, may selyo na po ang dokumento. Tumawag na rin po ang bangko, may problema raw po sa mga ari-ari ang ginamit bilang collateral, pinaghihinala ang peke. Ngayon po, naka-freeze ang account ng kumpanya, selyado na ang finance department, at may mga taong papunta na para mag-inspeksyon. Nang marinig ko iyon, huminga ako ng maluwag, na para bang nabunutan ako ng tinik na 3 taon nang nakadagan sa aking dibdib. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa wakas, dumating na ang lahat sa puntong dapat nitong kahantungan. Sa bulwagan, sunod-sunod nang tumunog ang iba pang mga telepono. Hindi na musikang pangkasal, hindi na tawanan, kundi nagmamadaling mga ringtone, mga bulungan na lumalakas, mga silyang umuurong, at mga kubyertos na nagkakaingay dahil sa nanginginig na mga kamay. Kinuha ni Aling Lorna ang kanyang telepono. Hello? Sino to? Anong sinasabi mong kalokohan? At biglang namutla ang kanyang mukha. Nag-iwas ng tingin. Nakita kong nanginginig ang kamay niyang may hawak sa telepono. Bumagsak ang kanyang mga balikat at ang tasa ng kape na inilapag niya kanina ay bahagyang natabig, kumalat ang laman sa mantel. Si Katrina, na nakatayo sa likuran, ay putlang-putla rin at tinitingnan ang kanyang telepono. Mabilis siyang sumulyap sa akin, ngunit ngayon ay wala na ang pagwawagi sa kanyang mga mata. Iyon ay ang tingin ng isang taong nakaramdam na nabibiyak na ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinubukan pa ring magpakatatag ni Jose. Pinatay niya ang speakerphone at yumuko sa telepono na parang ayaw iparinig sa iba. Ngunit nakalimutan niya na ang buong bulwagan ay nakatingin sa kanya at naririnig ang sunod-sunod na ringtone. Ang mga kasosyo sa negosyo sa mesang malapit sa entablado ay nagsimula ng magtinginan. Isang lalaki ang tumayo, tumango sa kung sino, at mabilis na lumabas. Sumunod ang isa pa, pilit na ngumingiti at nagsalita ng malakas. Jose, naalala kong may biglaan akong gagawin sa opisina. Mauna na ako. At parang isang kadena, isa-isang umalis ang mga tao. May ilan pang lumingon sa mesa ng mga regalo, tumingin sa sobre, at nagkunwaring may kinakapa sa bulsa bago nagmamadaling umalis na parang takot na mahila pababa. Biglang sumigaw si Aling Lorna. Walang aalis. Maupo kayo. Kasal ito ng anak ko. Ngunit ang kanyang sigaw ay nawala ng saysay sa isang bulwagang unti-unting nabubuwag. Lumingon sa akin si Jose. Ang kanyang mga mata ay namumula sa takot at galit, parang isang taong nalulunod na nakatingin sa akin na nasa pampang. Andrea, sabihin mo, ikaw ba ang may gawa nito? Sino ang kakilala mo? Sino ang inutusan mo para sirain ako? Hinila niya ako ng malakas. At bumaon ang kanyang mga kuko sa aking balat, ngunit tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Nakapagtataka naman ang tanong mo, mahinahon kong sabi. Hindi ba't magaling ka? Itinayo mo ang kumpanya mula sa wala. Bakit ako ang tinatanong mo ngayon? Natigilan siya dahil tinamaan ko ang pinakamasakit na parte. Sa loob ng 3 taon, ipinagmalaki niyang nagsimula siya sa wala. Siya ang lalaking bumuo ng kanyang sariling karera, habang ako ay isang anino lamang na marunong magluto, magtiis at ngumiti. Ngayon, kumakapit siya sa akin para sa isang paliwanag na nangangahulugang inaamin niyang hindi siya kasing makapangyarihan tulad ng inaakala niya. Sumugod si Aling Lorna, kinalimutan na ang mga bisita at ang entablado. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako, ngunit sa pagkakataong ito, nahawakan ko ang kanyang pulso at hinigpitan ang hawak. Hindi ko ito sinikil, sapat lang para maintindihan niyang hindi na ako ang manugang na pwede niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Nanlaki ang mga mata ni Aling Lorna. Hinahawakan mo ang kamay ko?
Nagre-rebelde ka na. Sinubukan niyang kumawala, ngunit hindi niya magawa. Lumingon siya kay Jose. Anak, tingnan mo. Tingnan mo ang asawa mo. Bastos siya. Gusto niyang tapakan ang biyenan niya. Lumapit si Jose na may likas na kagustuhang hilahin ang aking kamay tulad ng dati, ngunit muling tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang screen at lalo pang namutla. Nakarinig siya ng ilang salita bago ibinaba ang tawag, nawawala sa sarili ang boses. Ang bahay na tinitirhan natin sa Dasmariñas Village. Sinabi ng may-ari na binabawi na niya. Hindi makapagsalita si Aling Lorna. Tumingin siya sa akin na parang nakakita ng demonyo. Alam kong sinusubukan niyang pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari ang aking pagiging kalmado. Ang sinabi kong hindi na ako uuwi, ang lumang relo, ang aking katahimikan. Nagsimula siyang matakot, ngunit ang takot ay napalitan ng galit. Ang mga taong tulad niya, kapag nakakaharap ng bagay na hindi nila maintindihan, ay nagmumura para mabawasan ang pagkalito. Andrea! Sigaw niya. Halos mabulunan. Mula nang tumapak ka sa bahay na ito, alam ko nang hindi ka ordinaryo. Tama ako, di ba? Isa kang malas. Gusto mong sirain ang pamilya ko. Binitawan ko ang kanyang pulso, pinunasan ang natirang kape sa aking baba, at tumingin sa paligid ng bulwagan. Ang mga matang kanina'y mapanuri ay napalitan ng pagtataka, pagkalito, at kaunting pag-iingat. Naiintindihan ko ang pakiramdam na iyon. Laging handang tapakan ng mga tao ang mahihina. Ngunit kapag biglang tumayo ng tuwid ang mahina, kusa silang umaatras. Biglang sumingit si Katrina. Nanginginig ang boses, ngunit pilit pa ring nagpapakita ng tapang. Ate Andrea, kung may problema, sa bahay na natin pag-usapan. Kasal ninyo ngayon, huwag mong ipahiya si Kuya Jose. Lumingon ako at tinitigan si Katrina. Sa loob ng 3 taon, palagi siyang nasa likuran ko na parang isang tinik. Palaging ate, nag-aalala ako para kay Kuya Jose, ngunit ang kanyang mga kamay ay palihim na kumukuha ng mga bagay na akin. Hindi ko siya ibinunyag ngayon. Hindi dahil mabait ako, kundi dahil gusto kong makita niya kung gaano siya kaliit. Nag-aalala ka para kay Jose, dahan-dahan kong sabi, kung gayon, mag-alala ka ng tama. Noong idiniin mo ang iyong mga kuko sa mukha ko, naisip mo ba na araw ito ng kasal? Natigilan si Katrina. Mabilis na lumingon si Jose kay Katrina. Ang kanyang tingin ay parang kutsilyo. Sa isang iglap, nakita kong nagsimula siyang pagdudahan ang lahat, maging ang taong mas pinagkakatiwalaan pa niya kaysa sa kanyang asawa. Muling sumigaw si Aling Lorna, "Babaeng palengkera! Sino ka sa akala mo? Wala ka sa pamilyang ito. Wala kang pera, wala kang kahit ano. Umaasa ka lang sa anak ko para mabuhay." Ngumiti ako. Tama po kayo, inay. Dati po akong umasa, dati akong naniwala. Pero ngayon, ayoko nang umasa. Humakbang ako sa gitna ng entablado, kung saan maliwanag ang ilaw at kitang-kita ang lahat. Hindi ko nahawak ang mikropono. Nagsalita lang ako ng sapat na marinig ng mga malapit at alam kong kakalat din ang balita. "Jose," sabi ko, "naaalala mo ba noong baon ka sa utang, nakaupo ka sa isang maliit na kwartong parang hurno? May sinabi ka sa akin. Sinabi mong kapag nagkapera ka, hindi mo hahayaang maliitin ako ng sinuman." Tumingin sa akin si Jose, nanginginig ang mga labi. "Andrea, anong gusto mo?" Tinitigan ko siya. Gusto kong ibalik mo ang 3 taon ko, pero alam kong imposible iyon. Kaya, gusto ko lang marinig mo ng malinaw ang isang bagay. Ang mga nawawala sa iyo ngayon ay hindi dahil sa akin. Bunga iyan ng paraan ng iyong pamumuhay, ng iyong kasakiman, ng iyong ugaling maliitin ang iba, at ng iyong pag-aakalang maaari mong gamitin ang isang babae bilang basahan. Bumuka ang bibig ni Jose ngunit walang salitang lumabas. Sa kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot, hindi takot na mawalan ng pera, kundi takot na mawala ang maskara ng isang matagumpay na lalaki na suot niya sa loob ng 3 taon. Lumingon ako kay Aling Lorna at malinaw na sinabi, "Inay, ang kapeng itinapon ninyo sa mukha ko, hindi ko ibabalik sa inyo. Pero hindi na rin ako luluhod. Mula ngayon, kung sino ang may gawa, siya ang managot." Humakbang ako paatras at tumingin sa relo. 12 and 5 and. Alam kong hindi pa tapos ang bagyo. Darating pa ang mga tawag, lilitaw pa ang mga utang.
At higit sa lahat, magsisimula si Jose na humanap ng paraan para hilahin ako pababa. Dahil para sa kanya, ang matalo sa akin ay mas masakit pa kaysa mawala ang buong kumpanya. Tatalikod na sana ako para umalis nang harangin ako ni Jose. Ang kanyang boses ay mababa, nagmamakaawa, ngunit may halong banta. Andrea, huwag kang umalis. Sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Sino ang kakilala mo? Hanggang saan mo ako gustong dalhin? Tumingin ako sa kanya at naramdaman kong wala ng pag-ibig sa aking puso, wala na ring galit na nag-aalab, tanging isang malamig na kawalan. Malalaman mo rin, sagot ko. Pero bago mo malaman, tandaan mo ang isang bagay. Maaaring pagtawanan ako ng mga tao dahil mahirap ako, dahil ulila ako. Pero huwag nila akong pagtatawanan dahil minsan akong piniling magtiwala. Nilampasan ko siya at naglakad ng diretsyo papunta sa pinto. Sa aking likuran ay ang mga mura pa rin ni Aling Lorna, ang bulungan ng mga tao, ang mga silyang umuurong, at ang musikang pangkasal na biglang pinatay na parang isang malupit na tuldok. Alam kong paglabas ko sa pintong iyon. Hindi na ako ang nobyang nakaluhod sa pulang alpombra. At alam ko rin na ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang tasa ng kape, kundi kung ano ang susunod na gagawin ni Jose para bawiin ang kapangyarihang inaakala niyang mayroon siya sa akin. Paglabas ko pa lang ng bulwagan, narinig ko ang mga yabag na humahabol sa akin. Ang tunog ng sapatos na katad na tumatama sa marmol na sahig ay mabilis at apurado, kaya't kahit hindi ako lumingon ay alam kong siya iyon. Hinawakan ni Jose ang aking braso at marahas akong hinila pabalik. Ang lakas ay sapat para bahagyang maalis sa pwesto ang aking balikat. Andrea, huwag kang umalis, sigaw niya, hindi na napigilan ang pagiging magalang sa harap ng mga tao. Sabihin mo sa akin ng malinaw, sino ka? Sino ang kakilala mo? Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Huminto ako ngunit hindi agad lumingon. Tumingin ako sa labas ng malaking salaming bintana kung saan ang sikat ng araw sa tanghali ay tumatama sa parking lot, kumikinang ng nakakasilaw. Mahigit 12:00 pa lang ng tanghali, ngunit pakiramdam ko ay dumaan na ako sa isang buong buhay sa loob ng 15 minuto. Bitawan mo ako, sabi ko sa mababa ngunit malinaw na boses. Maraming tao rito. Napatawa siya ng mapakla. Pinahiya mo na ako sa harap ng lahat, tapos ngayon nahihiya ka pa? Lumingon ako. Ang kanyang mga mata ay namumula, ang mga labi ay mahigpit na nakatikom, at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumalabas. Sa sandaling iyon, hindi ko na nakita ang lalaking minsan kong minahal, kundi isang taong natataranta dahil nawalan ng kontrol. Jose, sabi ko, wala pa akong ginagawa sa'yo. Nakatayo lang ako habang ikaw mismo ang nadudulas. Natigilan siya, marahil ay hindi sanay na marinig akong magsalita ng ganoon. Sa loob ng 3 taon, palagi akong nagtitiis, nagkukunwari at laging isang hakbang sa likuran niya. Sanay siya sa isang malambot na Andrea, hindi sa isang prangkang Andrea. Mas hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Akala mo ba hindi ko alam? Ilang buwan ka nang nagbago, itinatago mo ang telepono mo, madalas kang lumabas mag-isa. Akala mo ba tanga ako? Bahagya akong napangisi. Napapansin mo pala ako ng mabuti. Pero 3 taon tayong magkasama. Hindi mo pa rin alam kung magkano ang pera ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Binitawan niya ang aking kamay. Umatras ng kalahating hakbang. At tiningnan ako mula ulo hanggang paa na para bang ngayon niya lang ako nakita ng malinaw. Anong sinabi mo? Inulit ko. Sa isang mahinahong boses. Wala kang alam tungkol sa akin. Katulad ng wala akong alam tungkol sa tunay mong pagkatao hanggang ngayon. Bumuka ang kanyang bibig, akmang may sasabihin, ngunit muling nagring ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi niya na binuksan ang speakerphone. Nakita ko sa screen ang pangalan ng isang tao, si Tito Miguel. Si Tito Miguel ay kapatid ng kanyang ama, ang siyang naggarantiya sa ilan sa mga pautang ng kumpanya. Ang taong laging ipinagmamalaki ni Aling Lorna na maimpluwensya at maraming koneksyon. Sumagot si Jose, Tito? Ano po yun? Pati po ba BIR? Nakialam na? Nakita kong namutla ang kanyang mukha. Hindi po ako tatakas, nagmamadali niyang sinabi. Nasa hotel po ako. Sa kasal. Opo, uuwi na po ako agad.
Ibinaba niya ang tawag, nanginginig ang mga kamay. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at puno ng sama ng loob. Andrea, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Pangako, pagkatapos nito, makikinig na ako sa iyo. Si Inay, si Katrina. Aayusin ko ang lahat. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Tinitigan ko siya ng matagal. 3 taon na ang nakalipas, ganito rin ang tingin niya sa akin noong lumuhod siya sa isang mamasa-masang kwarto at sinabing, isang pagkakataon lang ang kailangan ko. Noong mga panahong iyon, naniwala ako. Naniwala hanggang sa puntong kumuha ako ng pera mula sa trust fund, palihim na pumirma ng mga dokumento at humiling sa isang tao na maging kinatawan para walang makaalam. Naniwala hanggang sa puntong inayos ko ang kanyang business plan, tumawag sa mga dating investor ng aking ama at nakiusap na bigyan ng pagkakataon ang isang binatang may pangarap. Ibinigay ko sa kanya ang buong buhay ko. At ngayon, sinasabi niyang tulungan ko siya sa pagkakataong ito. Jose, mahina kong tanong. Kung hindi nangyari ito ngayon, pakakasalan mo ba ako ng maayos? Nanahimik siya. Ang isang segundong katahimikan na iyon ay sapat na. Tumango ako. Kung gayon, wala na akong maitutulong sa'yo. Bigla siyang nagalit, na parang isang taong nasukol. Huwag kang magmalaki. Akala mo ba reyna ka? Sa tingin mo, bakit ka tinutulungan ng mga taong iyon? Dahil maganda ka? Dahil kaakit-akit ka? Subukan mong lumabas dito at tingnan natin kung ilang araw kang mabubuhay. Tumingin ako sa kanya at naramdaman kong hindi na masakit ang puso ko tulad ng inaasahan ko. Malamig na lang ito. Alam mo ba, sabi ko, ang unang beses na sinabi mo sa akin, yan ay noong lasing ka. Nagkunwari akong, hindi ko narinig. Ngayon, inulit mo. At narinig ko na ng malinaw. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang sasampalin ako, ngunit huminto ito sa ere. Marahil ay dahil sa aking mga mata, wala nang takot. Sakto namang lumabas si Aling Lorna mula sa bulwagan, gusot ang buhok, hawak ang kanyang mga takong. Andrea! Huminto ka! Humihingal siya at itinuro ako. Anong ginagawa mo? Pagkatapos mong sirain ang kasal namin, aalis ka na lang basta? Lumingon ako sa kanya, bahagyang yumuko. Inay, wala po akong sinira. Ayoko lang pong matapunan ulit ng kape. Walang utang na loob, sigaw niya. Pumasok ka sa bahay namin, kumain ng pagkain namin, ginamit ang pera ng anak ko at ngayon, nagbago ka na. Hindi po ako gumastos ng pera ninyo, sagot ko. Sa halip, ang pamilyang ito ang gumastos ng pera ko. Natigilan si Aling Lorna. Lumingon sa akin si Jose na parang nakarinig ng isang hindi kapani-paniwalang kwento. Anong sinasabi mo? Hindi ko siya sinagot agad. Tumingin ako kay Aling Lorna, dahan-dahan ang boses. Inay, 3 taon na ang nakalipas noong nalugi si Jose. Naaalala niyo ba kung sino ang nagbigay ng paunang bayad para sa renta ng opisina? Sino ang nagbayad ng utang sa isang kakilala para hindi kayo habulin ng mga kolektor? At sino ang nakakuha ng unang kontrata para sa kumpanya? Nautal si Aling Lorna. Ikaw. Nagsisinungaling ka. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang isang lumang email, at ipinakita sa kanya. Basahin niyo po, Inay. Ang pangalan ng nagpadala ng pera ay Andrea, hindi Jose. Tumingin si Aling Lorna sa screen, nanginginig ang kamay. Lumingon siya kay Jose, na parang humihingi ng tulong. Anak, magsalita ka. Tumingin si Jose sa screen, putlang-putla. Andrea, itinago mo ito sa akin. Ngumiti ako ng malungkot. Nagtanong ka ba? O inakala mo lang na ang isang ulilang hikahos tulad ko ay hindi maaaring magkaroon ng pera? Lumabas din si Katrina at narinig ang usapan. Natigilan siya at pilit na tumawa. Ate, huwag ka nang magbiro. Hindi nakakatuwa yan. Tumingin ako kay Katrina. Naaalala mo ba ang kuwintas na nagkakahalaga ng ₱250,000? Iyon ay perang kinuha mo mula sa isang subsidiary account ng kumpanya. Alam mo ba kung kanino nakapangalan ang account na iyon? Sa akin. Natigilan si Katrina na parang binuhusan ng malamig na tubig. Biglang napaupo si Aling Lorna sa hagdanan sa harap ng hotel. Hindi na makapagsalita. Tumingin siya sa akin. Walang laman ang mga mata. Sa unang pagkakataon ay walang panlalait, tanging takot. Andrea,
Nautal siya. Anong balak mong gawin sa pamilyang ito? Huminga ako ng malalim. Wala po akong gagawin, sabi ko. Kinukuha ko lang po kung ano ang sa akin. Kung paano mabubuhay ang pamilyang ito. Iyon ay desisyon na ninyong lahat. Biglang lumuhod si Jose sa harap ko. Sa mismong pasukan ng isang 5-star hotel. Andrea, nagmamakaawa ako sa'yo, sabi niya. Basag ang boses. Nagkamali ako. Kung gusto mong makipaghiwalay, papayag ako. Kahit ilang beses mo akong paluhurin, gagawin ko. Pero huwag mong kunin lahat ng pera. Nariyan pa si inay, si tito, at ang buong kumpanya. Tumingin ako sa kanya at naramdaman kong wala ng alon sa aking puso. Jose, mahina kong sabi, noong itinapon ng nanay mo ang kape sa mukha ko, sinabihan mo akong lumuhod at humingi ng tawad. Ngayon, nakaluhod ka? Pero hindi ako nakakaramdam ng kasiyahan dahil sa pagitan nating dalawa, tapos na ang lahat. Tumalikod ako, iniwan ang isang lalaking nakaluhod sa ilalim ng sikat ng araw, isang biyenang napaupo, isang bridesmaid na namumutla, at isang wasak na kasal. Ilang metro pa lang ang nalalakad ko nang marinig ko ang isang taong mahinang tumatawag sa aking likuran. Hindi na sumisigaw, hindi na nagmumura, kundi nanginginig na parang isang taong nawalan ng haligi. Andrea. Huminto ako, ngunit hindi agad lumingon. Sa loob ko, may isang hiblang bahagyang humila hindi malakas, ngunit sapat para malaman kong hindi ako maaaring umalis na parang hindi ako nabuhay ng 3 taon sa bahay na iyon. Lumingon ako. Si Aling Lorna ay nakatayo, nakahawak sa hagdanan, halos matumba. Nakalugay ang kanyang buhok at kumalat na ang kanyang makapal na make-up dahil sa luha. Hindi na siya mukhang ang makapangyarihang babae kanina, kundi isang matandang babaeng nawalan ng bubong sa kanyang ulo. Anak, pwede bang umuwi tayo at doon mag-usap? Tanong niya. Ang boses ay napakahina, na halos hindi ko marinig. Masyadong maraming tao rito. Hindi ko na kaya. Nakaluhod pa rin si Jose sa ilalim ng araw, ngunit nang marinig iyon ay tumingala, ang mga mata ay parang nakakita ng salbabida. Andrea, umuwi na tayo. Hindi na talaga kaya ni inay. Ano man ang gusto mo, sa bahay na natin pag-usapan. Pipirmahan ko. Lahat pipirmahan ko. Tiningnan ko siya. Pagkatapos ay si Aling Lorna. Sa aking isipan, lumitaw ang 3 palapag na bahay sa isang subdivision sa Makati kung saan nabuhay ako na parang isang nangungupahan sa sarili kong kasal. Ayokong bumalik doon para makulong, mapaiyak at masisi. Ngunit alam ko rin na kung hindi kami mag-uusap ng malinaw doon, hahaba lang ang lahat at magiging isang buhol na gagamitin ng lahat para hilahin ako pababa. Sige, sabi ko, uuwi ako. Pero isang beses lang tayong mag-uusap. Sunod-sunod na tumango si Aling Lorna na parang takot na magbago ang isip ko. Mabilis na tumayo si Jose, akmang hahawakan ang aking kamay. Ngunit umiwas ako. Sumakay kami sa 3 magkakaibang sasakyan. Pagdating sa bahay, unang pumasok si Aling Lorna at napaupo sa sofa, hawak ang kanyang dibdib. Tubig! Jose, bigyan mo ako ng tubig! Nagmamadaling tumakbo si Jose, nagsalin ng tubig, at lumuhod para iabot ito sa kanya. Ang eksenang iyon ay nagpaalala sa akin ng mga pagkakataong nagkunwari siyang inaatake sa puso para utusan ang buong bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi siya nagkukunwari. Andrea, sabi ni Aling Lorna, pagkatapos uminom, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ka? Saan ka nanggaling? Saan galing ang pera mo? Umupo ako sa tapat niyang upuan, tuwid ang likod. Ako po si Andrea, isang ulila. Lumaki ako sa lola ko hanggang sa siya'y pumanaw noong 17 ako. Pagkatapos noon, mag-isa na akong nabuhay. Ang pera ko ay galing sa aking ama. Nagulat si Aling Lorna. Ama? Anong sinasabi mo? Matagal nang patay ang tatay mo. Namatay po ang tatay ko noong 10 taong gulang ako, sabi ko. Ngunit hindi siya mahirap tulad ng inaakala ninyo. Isa siyang founding shareholder ng isang kumpanya ng logistics. Bago siya pumanaw, nagtayo siya ng isang trust fund para sa akin. Ang perang iyon ay pinamamahalaan ng isang abogado. Maaari ko lang itong kunin kapag ako ay 25 taong gulang na o sa mga emergency. Natigilan si Jose. Kaya 3 taon na ang nakalipas. 3 taon na ang nakalipas, pinutol ko siya, ako ay 25 na at ang kumpanya mo ay nalugi.
Tumingin sa akin si Aling Lorna na parang galing ako sa ibang planeta. Bakit? Bakit itinago mo ang lahat? Hindi ko po itinago, sabi ko. Hindi ko sinabi dahil akala ko, ang pera ko ay walang kinalaman sa pag-ibig. Akala ko, tinutulungan ko si Jose dahil mahal ko siya. Akala ko, kailangan ng pamilyang ito ng pera, hindi mahalaga kung saan ito galing. Nagkamali ako. Nanginginig ang boses ni Jose. Minahal mo ba talaga ako? Tinitigan ko siya ng matagal. Sobra na tinanggap kong maging isang anino sa mismong kumpanyang ako ang nagpondo. Biglang umiyak si Aling Lorna. Hindi humahagulgol, kundi humihikbi. Diyos ko, kaya pala sa loob ng maraming taon. Minura kita, tinapunan kita ng kape. Hindi na niya naipagpatuloy. Yumuko siya at umiyak na parang bata. Nakatingin ako sa eksena at may kung anong lumambot at tumigas muli sa aking puso. Hindi ako nagagalak, pagod lang ako. Andrea, tumingala siya, basang-basa ang mukha sa luha. Nagkamali si inay. Patawarin mo ako. Akala ko mahirap ka, kaya minaliit kita. Akala ko kumakapit ka sa pamilyang ito para umasenso. Tumango ako. Minaliit ninyo ako, tiniis ko. Lumuhod ako, ngumiti. Ngunit tinapunan ninyo ako ng kape sa harap ng 400 tao. Hindi iyon pagdidisiplina. Iyon ay pangiinsulto. Yumuko si Aling Lorna. Inay, nagkamali ako. Akala ko, kapag ginawa ko iyon, matatakot ka. Malalaman mo ang lugar mo. Alam ko po ang lugar ko, sabi ko. Ayoko lang pong tratuhin na parang basura. Biglang lumuhod si Jose sa harap ko. Andrea, patawarin mo ako. Tanga ako, sakim ako. Akala ko, ang perang kinita ko ay akin. Hindi ko alam na pera mo pala iyon. Bawiin mo na ang pera. Pero mag-iwan ka naman kahit kaunti. Ang kumpanyang iyon ang buong buhay ko. Tiningnan ko siya at naramdaman kong wala ng sakit sa aking puso, tanging kawalan na lang. Jose, ang kumpanyang iyon ay hindi kailanman naging sa iyo lamang. Pera ko iyon, pagod ko at dangal ko. Ginamit mo ito para bumili ng sasakyan, bahay, regalo para kay Katrina at para sa iyong reputasyon. Hindi ka kailanman nagtanong sa akin. Umiyak siya. Isang 35 taong gulang na lalaki ang umiiyak sa harap ng kanyang asawa, ngunit ang mga luhang iyon ay hindi nakapagpalambot sa akin. Pinirmahan ko na ang mga dokumento para bawiin ang pondo kaninang umaga, sabi ko. Sakto 11:30. Habang tinatapunan ako ni inay ng kape, na isagawa na ang utos. Hindi na ito mapipigilan. Gulat na gulat si Aling Lorna. Ganyan ka ba kalupit? Tumingin ako sa kanya. Hindi po ako malupit. Tumigil lang po akong maging tanga. Tumahimik ang bahay, tanging ang paghingal ni Jose at ang hikbi ni Aling Lorna ang maririnig. May isa pa, sabi ko. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa kumpanya. At alam na ninyo kung kanino nakapangalan ang kumpanya. Sa loob ng 3 araw, ipapadala ko ang notice para sa pag-alis. Para siyang tinamaan ng kidlat. Pinalalayas mo kami sa sarili naming bahay? Hindi ko po kayo pinalalayas, sabi ko. Kinukuha ko lang po ang ari-arian ko. Maaari kayong umupa rito kung gusto ninyo. Sumigaw si Jose. Andrea, ang sama mo! Tumayo ako. Hindi Jose, tumigil lang akong mag-charity. Kinuha ko ang aking bag at lumabas. Hinabol ako ni Aling Lorna at hinawakan ang laylayan ng aking damit. Andrea, nagmamakaawa ako sa'yo. Luluhod ako. Matanda na ako. Hindi ako pwedeng tumira sa lansangan. Yumuko ako at inalis ang kanyang kamay. Inay, ayokong mapunta kayo sa lansangan. Pero ayoko na ring mabuhay ng isa pang araw sa bahay na ito. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Sa pagkakataong ito, wala nang humabol. Alam kong ang nawala sa kanila ngayon ay simula pa lamang. Ang haharapin nila pagkatapos nito ay mas mabigat pa. At alam ko rin na sa aking buhay, wala nang lugar para sa walang kondisyong pagpaparaya. Umuwi ako sa aking inuupahang apartment sa Quezon City nang papalubog na ang araw. Maliit na kwarto, isang silid tulugan, isang sala. Ang balkonahe ay nakatanaw sa isang eskinita na laging maingay sa mga motorsiklo. Sa loob ng 3 taon, pinanatili ko ang lugar na ito
na may dahilan na malapit ito sa trabaho, ngunit sa katotohanan, ito ay para magkaroon ako ng lugar para huminga, isang lugar na walang aling lorna, walang mapanuring mga mata, walang boses ni Jose na nag-uutos. Inilapag ko ang aking bag, hinubad ang mga sapatos na nagdulot ng paltos sa aking mga paa at napaupo sa sahig. Sa unang pagkakataon sa buong araw, hinayaan kong manginig ang aking sarili. Nagring ang telepono. Pangalan ni Jose. Hindi ko sinagot. Muli at muli. Mga text message. Andrea, nagmamakaawa ako. Huwag mong gawing ganito kahirap. Hinimatay si inay. Pinikit ko ang aking mga mata. Isang bahagi sa akin ang gustong tumayo at bumalik. Iyon ang Andrea ng nakaraang 3 taon. Ang Andreang lumalambot kapag may umiiyak, sumusuko kapag may lumuluhod. Ngunit ang kabilang bahagi, ang bahaging tumayo sa ilalim ng sikat ng araw at pinanood siyang lumuhod, iyon ang nagpanatili sa aking pagkakaupo. Nagreply ako, "Dalhin mo si inay sa ospital. Kung may kailangan, tawagan ako ng doktor." Walang dagdag na salita. 10 minuto ang lumipas, tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. "Si Miss Andrea po ba ito?" "Ako po ang doktor sa emergency room ng Makati Medical Center. Dinala po rito ang inyong biyenan dahil sa pagbaba ng presyon at panic attack. Stable na po siya, pero kailangan po ng isang kamag-anak na pumirma ng mga papeles." Huminga ako ng maluwag. "Sige po, papunta na ako." Nagpalit ako ng damit. Mula sa basang bestida ay nagsuot ako ng maong at puting t-shirt. Sa salamin, mukha akong ibang tao, walang make-up, walang magarbong damit, tanging isang pares ng mga matang pagod ngunit gising na gising. Pagdating sa ospital, nakita ko si Jose sa labas ng emergency room, haggard ang itsura. Nandoon din si Katrina. Namumula ang mga mata. Nang makita ako, nahihiyang tumayo si Katrina at mahinang bumati, "Ate." Tumango lang ako. Lumapit si Jose. "Gising na si inay?" sabi niya. Dahil daw sa psychological shock. "Andrea, pwede mo ba siyang kausapin? Hinahanap ka niya?" Tiningnan ko siya. "Huwag mong gamitin ang sakit ni inay para pilitin ako." Yumuko siya. "Hindi kita pinipilit, nakikiusap ako." Pumasok ako sa kwarto, nakahiga si Aling Lorna, may suwero. Nang makita ako, bumukas ang kanyang mga mata. "Andrea." Umupo ako sa tabi niya. "Kamusta na po ang pakiramdam ninyo? Talaga bang kinuha mo lahat ng pera?" tanong niya. "Hahayaan mo ba kaming mamatay sa gutom ni Jose?" Tinitigan ko siya ng matagal. "Inay, sa loob ng 3 taon, nagkulang ba kayo sa kahit ano? Kinuha ko po ang pera ko. Hindi ko kayo ninakawan. Maaari pa rin kayong magtrabaho, umupa ng bahay, at mabuhay, hindi nga lang kasing rangya ng dati." Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tumulo ang luha. "Matanda na ako, sanay na akong mabuhay ng marangya." Bumuntong hininga ako. "Sanay na rin po akong mabuhay sa kahihiyan. Sa tingin ninyo, alin ang mas madali?" Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Sa unang pagkakataon ay walang panlalait, tanging kawalan ng pag-asa. "Andrea, nagmamakaawa ako. Bigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay." Tumango ako. Hindi ko po itutulak ang sinuman sa bangin. Huminto lang po akong maging hagdanan. Tumayo ako. "Magpahinga na po kayo. Sa loob ng 3 araw, darating ang notice. Maghanda po kayo." Paglabas ko, naghihintay si Jose. Anong sabi ni inay? Okay na siya. Pilit siyang ngumiti. "Galit na galit ka ba sa akin?" Tumingin ako sa kanya. Hindi ako galit. Wala na lang akong pagmamahal. Ang mga salitang iyon ang nagpaupo sa kanya. Lumapit si Katrina. "Ate Andrea, patawarin mo ako. Hindi ko alam na pera mo pala iyon." Akala ko kay Kuya Jose. Tumingin ako kay Katrina. "Akala mo mayaman si Jose, kaya sumama ka." "Okay lang, wala kang utang sa akin." Umiyak si Katrina. "Anong susunod mong gagawin?" "Makikipaghiwalay." Tumingala si Jose. "Bigyan mo naman ako ng panahon. Huwag mo munang isampa ngayon." Umiling ako. "Jose, binigyan kita ng 3 taon." Bumalik ako sa apartment. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naalala ko ang bawat pagkaing niluto ko, bawat pagtitiis, bawat pagngiti kapag kasama ni Jose si Katrina. Minahal ko siya ng buong puso
at naubos ko na ang lahat ng pagmamahal na iyon. Kinabukasan, pumunta ako sa opisina ng aking abogado. Si Attorney Cruz, ang tagapamahala ng aking trust fund, ay napabuntong hininga. Sigurado ka na ba talaga, Hija? Opo, attorney. Akala ko noon, hindi ko kailanman gagamitin ang kapangyarihan ko. Ako rin, sabi niya. Aasikasuhin ko ang lahat. Pero maghanda ka, hindi ka nila basta-basta bibitawan. Ngumiti ako. Alam ko po. Nang gabing iyon, pumunta si Jose sa apartment ko. Nakatayo lang siya sa labas ng pinto, hindi nag-doorbell, mahina lang na tinatawag ang pangalan ko. Binuksan ko ang pinto. Papasukin mo naman ako. Hindi. Nakatayo lang siya. Andrea, nagkamali ako. Pero ang 3 taon na iyon, hindi ka sinungalingan. Minahal kita. Tumingin ako sa kanya. Minahal mo ang pakiramdam na ikaw ang hari sa isang pamilyang ako ang alipin. Umiyak siya. Hindi ko alam na ganito na pala ako kasama. Alam mo, sabi ko, akala mo lang magtitiis ako habang buhay. Isinara ko ang pinto. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng text mula kay Tito Miguel. Andrea, gusto kitang makausap. Huwag mong dalhin ang lahat sa sukdulan. Binasa ko at binura. Alam kong mula sa pagmamakaawa, lumipat na sila sa pananakot. At alam ko rin na ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ko ay hindi ang pag-alis sa isang kasal, kundi ang pagtayo ng matatag sa harap ng mga taong minsan nang umari sa akin. Kinabukasan, paglabas ko ng apartment, nandoon si Tito Miguel. Nakasandal sa isang poste, maayos ang pananamit. Lumapit siya. Andrea, pwede ba tayong mag-usap sandali? Magsalita na po kayo, Tito. Wala akong maraming oras. Tiningnan niya ako. Sobra na ang ginagawa mo. Manugang ka pa rin ng pamilyang ito. Kinuha mo lahat ng pondo, binawi ang bahay, nakikipaghiwalay. Sa tingin mo, kakayanin nila? Sa tingin po ninyo, kinaya ko ang nakaraang 3 taon? Suminghal siya. Mga babae, dapat matutong magtiis para sa kapayapaan. Pinapalaki mo ang gulo. Pag-uusapan tayo ng mga tao. Ngumiti ako. Sino po ang pag-uusapan nila? Malinaw na po siguro sa inyo. Binabaan niya ang kanyang boses. Seryoso ako. Bata ka pa. Huwag kang mag-iwan ng masamang reputasyon. Iwan mo ang isang bahagi ng pera. Ako ang mamamagitan. Magiging maayos ang lahat. Umiling ako. Hindi po kayo tagapamagitan. Kayo po ang naggarantiya sa mga maruruming utang. Hindi ko nababayaran ang utang ng iba. Naging madilim ang kanyang mukha. Sinasabi mong marumi ang ginagawa ko? Hindi po ako. Ang mga papeles po ang nagsasabi. Lumapit siya. Sa tingin mo, mapoprotektahan ka niyan? Bubuksan namin ang nakaraan mo. Sa tingin mo ba malinis ang tatay mo? Bahagyang kumirot ang puso ko, ngunit hindi ko ipinakita. Patay na po ang tatay ko. Kung may gusto kayong halongkatin, sige lang po. Tinitigan niya ako ng matagal at tumawa. Matapang ka nga, pero sinasabi ko sa'yo, kung ipagpapatuloy mo ito, huwag mo akong masisisi. Tumango ako. Huwag niyo rin po akong masisisi. Umalis ako. Nang hapon na iyon, tumawag si Attorney Cruz. May nag-file ng anonymous complaint laban sa'yo. Illegal daw ang pag-withdraw mo ng pera sa kumpanya. Huminga ako ng malalim. Nagsimula na sila. Handa ako, sabi ng abogado. Pero guguluhin ka nila. Kaya ko po. Gabi, dumating ulit si Jose. Naupo siya sa labas ng pinto, nakasandal sa pader. Binuksan ko ang pinto. Bigyan mo ako ng 5 minuto, sabi niya. Tumingala siya, maitim ang ilalim ng mga mata. Anong sinabi ni Tito Miguel sa'yo? Nanako, yumuko siya. Patawad. Hindi ko alam na gagawin niya iyon. Alam mo lahat? Sabi ko. Nagkukunwari ka lang. Umiling siya. Ayokong mawala ka sa akin. Hindi dahil sa pera, totoo. Tumingin ako sa kanya. Jose, naaalala mo ba noong unang beses mo akong sinabihang walang silbi? Lasing ka, pero tandang-tanda ko. Mula noon, sa isip mo, hindi na ako asawa. Nagkamali ako. Nanginginig niyang sabi. Kaya kong magbago. Magbabago ka sana noong nandoon pa ako. Ngayong wala na ako, para kanino ka magbabago? Nanahimik siya. Umuwi ka na, sabi ko. Huwag mong hayaang gamitin ka ni Tito Miguel. Tumayo siya at naglakad palayo, na parang nawalan ng direksyon.
2 araw ang lumipas, ipinadala ang notice sa pag-alis. Tumawag si Aling Lorna ng mahigit 20 beses. Hindi ko sinagot. Nang hapon, nakatanggap ako ng text. Andrea, nagmamakaawa ako. Wala na akong matitirhan. Huwag mo akong itapon sa lansangan. Nag-reply ako, umarkila kayo ng bahay. Magpapadala ako ng pera para sa 3 buwang upa. Hindi siya sumagot. Nang gabi, tumawag si Katrina. Ate Andrea, pwede ba tayong magkita? Nag-alinlangan ako, ngunit pumayag. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop. Iba na ang itsura ni Katrina. Simple na ang damit, walang makeup. Galit na galit ka sa akin, di ba? Dati, yumuko siya. Patawad. Hindi ko alam na umaasa lang pala si Jose sa'yo. Akala ko, sarili niyang pera. Akala ko, palamunin ka lang. Ngayong alam mo na. Ano na? Iniwan ko na siya, malungkot niyang sabi. Walang pera, iba na siya. Minura niya ako, sinabihang mukhang pera. Ngayon, naiintindihan ko na kung paano ka nabuhay sa loob ng 3 taon. Nanahimik ako. Ate Andrea, mahina niyang sabi, huwag kang papahila sa kanila, masama ang pamilyang iyon. Hindi mabait si Tito Miguel tulad ng inaakala mo. Alam ko. Tumayo si Katrina. Wala akong maitutulong sa'yo, pero gusto kong malaman mong hindi na ako nasa panig nila. Tumango ako. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng isang sobre. Sa loob ay mga kopya ng lumang dokumento ng aking ama na may kasamang isang papel. Kung gusto mo ng kapayapaan, huminto ka na. Huwag mong itulak ang mga tao sa dulo. Nakita ko ang pirma. Miguel. Tinawagan ko si Attorney Cruz. Nagsimula na po silang maglaro ng marumi. Huwag kang matakot, sabi niya. Peke ang mga iyan, pero sinusubukan nila ang reaksyon mo. Naupo ako. Hindi po ako hihinto, attorney. Kung gayon, ituloy natin hanggang dulo, sagot niya. Pinikit ko ang mga mata. Ang 3 taon ng pagtitiis ay tapos na. Kinabukasan, pagbukas ko ng pinto, may 2 pulis na nakatayo sa labas. Bahagyang tumigil ang tibok ng puso ko, ngunit hindi ako umatras. Pinaghandaan ko na ang eksenang ito. Kayo po ba si Miss Andrea? Tanong ng isa. May natanggap po kaming reklamo laban sa inyo tungkol sa di umano'y paglustay ng ari-arian. Pakiusap po, sumama kayo sa presinto. Tumango ako. Hinihintay ko na po kayo. Nagulat sila sa aking kalmadong reaksyon. Sa loob ng police car, nag-text ako kay Attorney Cruz. Nasa presinto na po ako. Papunta na ako, sagot niya. Sa presinto, kinausap ako ng isang investigador. Ipinakita niya sa akin ang reklamo. Ang nagrereklamo, Miguel. Ngumiti ako. Ang bilis ni Tito Miguel. Kilala niyo po siya? Tiyuhin po ng dati kong asawa. Inaakusahan kanyang ginamit mo ang kasal para kunin ang ari-arian ng kumpanya. Mayroon po akong lahat ng dokumento para patunayang sa akin ang pondong iyon. 1 oras ang lumipas, dumating si Attorney Cruz. Inilatag niya ang lahat ng ebidensya. Mga kontrata, bank statement, pirma ni Jose. Sa legal na aspeto, wala kang kasalanan, sabi ng investigador. Ito ay isang sibil na usapin. Pero hindi sila titigil, mahina kong sabi. Ginagamit nila ang pulisya para takutin ako. Pinauwi ako. Paglabas ko ng presinto, naghihintay si Jose sa labas. Mukha siyang tumanda ng ilang taon. Andrea, okay ka lang? May ginawa ba sila sa'yo? Wala. Hindi ko alam na gagawin ito ni Tito Miguel. Sumpa ko. Jose, sabi ko, kung may natitira ka pang kahihiyan, huwag mo nang hayaang gamitin nila ang pangalan mo. Nang hapon, nakatanggap ako ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Kung ayaw mong lumabas sa diaryo ang tungkol sa tatay mo, huminto ka na. Nang gabi, kinausap ko si Attorney Cruz. Sinusubukan nilang sirain ang isip mo, sabi niya. Huwag kang matakot. Wala kang kasalanan. Gabi, tumawag si Aling Lorna. Andrea, anong ginawa mo at pinuntahan ka ng pulis? Sabi nila, niloko mo raw kami. Inay, sa kanila ba kayo naniniwala o sa akin? Nanahimik siya. Hindi ko na alam. Kung gayon, sa kanila na lang po kayo maniwala. Umiyak siya. Ang sama mo, kayo po ang nagtulak sa sarili ninyo rito, inay.
Kinabukasan, lumabas sa isang online news site ang isang artikulo tungkol sa manugang na nilustay ang yaman ng pamilya ng asawa. Walang pangalan. Pero alam ng lahat kung sino ang tinutukoy. Tumawag si Katrina. Ate, nakita mo na ba ang balita? Sinisiraan ka nila. Narinig ko, sabi ni Tito Miguel. Hihilahin kanya pababa. Salamat, Katrina. Ate, pinilit ni Tito Miguel si Kuya Jose na pirmahan ang paglipat ng natitirang shares sa kanya. Sabi niya, kung hindi, ipakukulong kanya. Natigilan ako. Hindi lang nila ako tinatakot, gusto nilang kunin ang buong kumpanya at isisi lahat sa akin. Tinawagan ko si Jose. Pinirmahan mo? Nanahimik siya. Ibinenta mo na ang natitirang parte mo sa kumpanya kay Tito Miguel, tama? Andrea, wala na akong pagpipilian. Mayroon, sabi ko. Pinili mo lang si Tito Miguel. Umiyak siya. Patawad. Ibinaba ko ang telepono. Noong gabing iyon, hindi ako natulog. Sumulat ako ng isang mahabang email kay Attorney Cruz kasama ang lahat ng ebidensya. Attorney, isinulat ko sa dulo, hindi na ako iiwas, lalaban na ako. Hinihintay ko ang mga salitang iyan, sagot niya. Akala nila, matatakot ako. Nakalimutan nila na ang isang taong nagtiis ng 3 taon. Kapag tumayo, wala nang mawawala sa kanya. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Nagkita kami ni Attorney Cruz sa kanyang opisina. Handa ka na ba? Tanong niya. At inilapag sa harap ko ang isang kaso. Reklamo laban kay Miguel para sa pamimilit, paninirang puri, at paglustay. Pinirmahan ko bawat pahina. Nang tanghali, tumawag si Aling Lorna. Nagsampa ka ng kaso laban kay Tito Miguel? Papatayin mo ba talaga ang pamilyang ito? Inay, itinuturing niyo pa po ba akong pamilya? Pinilit niya si Jose. Siniraan ako. Tinakot. Iyan po ba ang pamilya? Umiyak siya. Hindi mo naiintindihan. Kung wala si Tito Miguel, matagal na kaming patay. Kung nariyan siya, mamamatay din kayo, mas dahan-dahan lang. Nang hapon, nakatanggap ako ng subpina para kay Tito Miguel. Gabi, tumawag siya. Matapang ka talaga. Pero alam mo ba kung ano ang pinirmahan ni Jose? Isang kasulatan na nagsasabing lahat ng pondo ay galing sa kanya. Nakapangalan ka lang, kapag kinasuhan mo ako, isusumite ko ito. Ikaw ang unang makukulong. Ibinaba ko ang telepono at napaupo. Ito ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tinawagan ko si Jose. Pinirmahan mo? Andrea, wala akong pagpipilian. Natatakot ako. Mayroon. Sabi ko, pinili mo si Tito Miguel. Ngayon, kasabwat ka na sa pamemeke ng dokumento. Sa tingin mo, ililigtas ka niya? Hindi ko na alam ang gagawin. Kung gayon, sabihin mo ang totoo. Kung hindi, gagamitin ka lang niya. Ibinaba ko ang tawag at kinausap si Attorney Cruz. Gabi, nag-text si Katrina. Ate, narinig ko. Plano ni Tito Miguel na isisi lahat kay Kuya Jose at tumakas palabas ng bansa. Nag-text ako kay Jose. Nasa pagitan ka ng 2 kamatayan. Isang kamatayan dahil sa kasalanan at isang kamatayan dahil sa pananahimik. Piliin mo ang hindi gaanong masakit. Hindi siya sumagot. Kinabukasan, tumawag si Attorney Cruz. Hindi dumating si Tito Miguel sa hearing. Nag-issue na sila ng warrant. Nang hapon, tumawag ang pulis. Miss Andrea, kailangan po namin kayo sa presinto. Sumuko na po si Jose. Pagdating ko, nakaupo si Jose sa isang kwarto, putlang-putla. Nang makita ako, umiyak siya. Andrea, patawad, inamin ko na ang lahat. Pinilit ako ni Tito Miguel. Siya ang namemeke ng papeles. Siya ang nag-withdraw ng pera papunta sa ibang bansa. Ginawa mo ang tama. Sabi ko, mapapatawad mo ba ako? Umiling ako. Hindi na kita gagantihan, pero hindi na rin kita ililigtas. Paglabas ko ng presinto, umupo ako sa aking sasakyan ng matagal. Gabi na, umuulan. Sa aking isipan, nakikita ko pa rin si Jose, yumuyuko, umiiyak. Wala akong naramdamang tagumpay. Tanging isang malaking kawalan na para bang may kumuha ng 3 taon ng aking buhay. Tumawag si Aling Lorna. Anak, anong nangyari? Sabi nila, sumuko si Jose. Sabi nila, tumakas si Tito Miguel. Anak, patay na ba talaga ang pamilyang ito? Inay. Sabi ko, kayo po ang nagdala sa sarili ninyo rito. Umiyak siya ng malakas.
Galit na galit ka ba sa akin? Hindi po ako galit. Huminto lang akong maging pamatid sunog. 2 araw ang lumipas, nagsimula na ang formal na investigasyon. Si Tito Miguel ay wanted, si Jose ay nasa kulungan habang iniimbestigahan. Lumabas muli ang balita. Hindi ko na binasa. Isang gabi, binuksan ko ang aking maliit na maleta. Nandoon pa rin ang mga damit ko, ang lumang panyo, at ang relo ng aking ama. Isinuot ko ito. Itay, bulong ko, hindi na ako nakaluhod. Nagring ang telepono. Isang text. Miss Andrea, nahuli na po si Tito Miguel sa border. Pinikit ko ang mga mata at huminga ng maluwag. Ang laro ay nasa huling yugto na. 2 araw matapos mahuli si Tito Miguel, ipinatawag ako para sa karagdagang testimonya. Nang pumasok ako sa silid, nakita ko siyang nakaupo, payat at mas maputi na ang buhok. Tumingin siya sa akin. Ang mga matay pagod na. Ang galing mo, sabi niya. Isang ulilang manugang ang nagpabagsak sa isang buong pamilya. Kayo po ang gumawa niyan sa sarili ninyo. Sagot ko. 3 buwan ang lumipas. Araw na ng paglilitis. Nakasuot ako ng puting damit at itim na pantalon. Walang makeup. Si Jose, payat at malalim ang mga mata, ay yumuko nang makita ako. Si Tito Miguel ay walang emosyon. Inilahad ko ang lahat. Nang tanungin si Jose, nanginginig ngunit malinaw ang kanyang boses. Ang pera ay kay Andrea. Pinilit lang ako ni Tito Miguel na pirmahan ang pekeng kasulatan. Sinungaling! Sigaw ni Tito Miguel. Ngunit nang ilabas ng korte ang mga ebidensya, namutla siya. Sa huling salita, lumingon sa akin si Jose. Andrea, patawad. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ko siya tiningnan. 3 oras ang lumipas, inilabas ang hatol. Si Tito Miguel, 12 taon sa bilangguan. Si Jose, 3 taon na suspendido ang sentensya at 5 taon ng probasyon. Nanalo ako sa kasong sibil. Lahat ng ari-arian ng kumpanya ay sa akin. Wala akong naramdamang saya. Paglabas ko ng korte, umuulan. Nakatayo si Aling Lorna sa labas, nanginginig. Lumapit siya, Andrea. Galit na galit ka ba sa akin? Umiling ako. Wala na po akong galit. Wala na rin pong pagmamahal. Tumalikod ako at naglakad palayo sa ulan. Hindi na ako lumingon. Umuwi ako sa aking apartment. Tumawag si Attorney Cruz. Nanalo ka pero hindi ka masaya. Hindi po ako nabubuhay sa pagkapanalo laban sa iba. Sabi ko, anong plano mo sa kumpanya? Ibebenta ko po. Ayoko na ng kahit anong koneksyon sa kanila. 1 linggo ang lumipas. Lumipat ako sa isang maliit na bahay sa Tagaytay, tahimik at maliwanag. Isang araw, dumating si Aling Lorna sa aking tarangkahan. Payat na payat, halos puti na ang buhok. Aalis ka na ba talaga? Tanong niya. Wala na akong natira, Andrea. Nakatira ako sa isang maliit na kwarto. Pwede bang humiram ng pera? Tinitigan ko siya ng matagal. Ang alaala ng mainit na kape ay sariwa pa rin. Magpapadala po ako ng buwanang suporta, sabi ko. Pero huwag na po kayong pupunta rito. Hindi na po ako ang inyong manugang. Umiyak siya. Ang lupit mo. Mas makatao po ako kaysa sa naging trato ninyo sa akin. Isinara ko ang tarangkahan. 2 buwan ang lumipas, nakatanggap ako ng sulat mula kay Jose. Hindi ako umaasa ng kapatawaran, isinulat niya. Sana lang, maging maayos ka. Kung ipinagtanggol lang sana kita noon, iba siguro ang lahat. Karapat-dapat ako rito. Hindi ako sumagot. Natapos ang bentahan ng kumpanya. Ang pera ay sapat na para hindi na ako mag-alala habang buhay. Pero ang naramdaman ko ay hindi yaman, kundi kalayaan. Isang araw, tumawag si Katrina. Ate, nasa ospital na naman si Tita Lorna. Malala na raw. Palagi kanyang tinatawag. Pumunta ako. Nakahiga siya, butot balat na. Andrea, bulong niya. Mamamatay na ba ako? May pinagsisisihan ako, sabi niya. Noong tinatawag mo pa akong inay, hindi kita tinuring na anak. Akala ko pera ang lahat. Ang pagtapon ko ng kape sa'yo, ang pumutol sa swerte ng pamilya natin. Patawad, anak. Totoo na ito. Huminga ako ng malalim. Inay, mahina kong sabi, hindi na po ako galit. Ngumiti siya. Sapat na yan. Pumikit siya. Kinaumagahan, pumanaw siya. Sa libing, nandoon si Jose. Paalam.
Inay, sabi niya sa puntod. Lumingon siya sa akin. Andrea, minahal talaga kita, pero sinira ko yon noong pinilit kitang lumuhod. Pinatay ko ang pag-ibig na iyon. Umalis ako. Lumipat ako sa ibang lungsod. Nagsimula ako ng bagong buhay. Nagtrabaho sa isang maliit na kumpanya. Nagtanim ng mga halaman. Nakilala ko ang isang lalaki. Hiwalay, may isang anak. Mabait siya. Hindi niya ako kailanman minaliit. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat. Nakalaya na si Jose dahil sa magandang asal. Hindi kita hahanapin, sabi niya. Nagtatrabaho ako bilang security guard. Salamat sa hindi mo pagpatay sa akin ng tuluyan. Nang gabing iyon, tumingin ako sa salamin. Hindi na ako ang nobyang nakaluhod. Hindi na manugang na nagtitiis. Ako na lang si Andrea. Isinuot ko ang relo ng aking ama. Itay, bulong ko, nakakabuhay na ako. Kung lumuhod ako noon, marahil mayroon pa akong asawa at pamilya. Pero alam kong wala na akong buhay. Ang mainit na kapeng iyon ay hindi lang pumaso sa aking balat, ginising ako nito. At may mga pasong, kung hindi mo mararanasan, mananatili kang tulog sa isang maling panaginip habang buhay. Kung nakasama mo ang kuwentong ito, hanggang sa dulo, marahil ay may naramdaman ka ring katulad ng sa akin. Hindi ito tungkol sa isang trahedya, kundi tungkol sa paghahanap sa sariling hangganan. Ginawa ko ang kuwentong ito dahil naniniwala akong marami sa atin ang nabubuhay sa tahimik na pagdurusa sa likod ng isang payapang anyo. Nagtitiis sila para sa pamilya, yumuyuko para sa iba, hanggang sa makalimutan na nilang may karapatan silang igalang. Ang kuwentong ito ay isang paalala, may karapatan kang magtakda ng iyong hangganan, may karapatan kang sabihing tama na. Hindi mo kailangang pasanin ang pagkakamali ng iba dahil lang mas mabait ka o mas nagmahal ka noon. Kung may isang taong titigil sa pagtitiis dahil dito, hindi para gumawa ng gulo kundi para protektahan ang sarili, makabuluhan na ang kuwentong ito. Hindi natin mababago ang nakaraan. Ngunit maaari nating baguhin ang pakikitungo natin sa mga taong kasama natin ngayon. Minsan, isang simpleng patawad, isang pagtatanggol, o isang paghawak sa kamay ay sapat na para hindi masira ang isang tao. Huwag mong isiping mahina ka kung nakikita mo ang sarili mo rito. Masyado ka lang mabait. At ang kabaitan na walang hangganan ay nagiging pananakit sa sarili. Naway manatili ang kuwentong ito bilang isang paalala. Maging mabuti ka sa iba at maging mabuti ka rin sa iyong sarili. Dahil maraming trahedya ang hindi nagsisimula sa kasamaan, kundi sa napakatagal na pananahimik ng mga mababait.